Magandang gabi po sa inyong lahat, mga giliw naming mga tagapakinig sa programang Back to the Scriptures. Narito muli ang inyong lingkod, Brother Ronald Ubidos, upang sa inyo bumati ng isang magandang gabi at isang mapagpalang pakikinig po sa programang Back to the Scriptures. Tayo ay magsasama-sama muli sa loob ng isang oras para po ating pag-aralan ang ilan sa mahalagang paksa na ating tatalakayin, lalo na sa gabing ito. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat akala ko ako ay mag-iisa ngayon. Kasama ko po ngayong gabi si Brother Jojo Matapaha. Gusto ko marinig ang iyong boses ng pagbati, Brother Jojo. Okay, isang magandang gabi po sa lahat, mga kaibigan at mga magulang. Siyempre po, amin po kong binabati. At sa lahat-lahat po na ating mga listeners, Dr. Ronald at si Brother Moses Aberhedo at sa kanya mga kasama ngayon dyan ay amin po kayong binabati ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, ang atin pong kasama si Brother Jojo. Sapagkat si Sister Sheena po ay nasa Bataan ngayon at isa po ay nawa ay nasa mabuting kalagayan doon. Kaya po, sa gabing ito ay muli tayong magpapatuloy. So before we start, tayo po muna ay mananalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo sa pamamagitan po ng aming panalangin. Kami po ay humihingi sa inyo ng basbas at tulong na sana po isamahan kami at gabayan sa amin pong gagawing pag-aaral sa loob po ng isang oras patungkol po sa mahalagang paksa tungkol ho sa inyong banal na kasulatan. Particularly ang Isaiah 46:11 na kung saan ay amin pong pag-aaralan kung sino po ba talaga ang tinutukoy nito at ano po ang kahulugan ng talatang ito para sa aming panahon. Ito pong lahat ay aming inilalapit sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Okay, so Brother Jojo, magandang ating topic ngayong gabi, no? Ito ay special para po dun sa mga nakapakinig sa atin last time na nag-expect na mayroon tayong actually ang ating dapat topic ngayon, Brother Jojo, it's about Ellen White, no? Yung mga criticism sa kanya, yung mga panira sa kanya. Pero meron kasing naganap na isang napakagandang debate sa Mindoro nitong February 10, Brother Jojo, andun tayong dalawa. At alam natin na ito ay isa sa mga masaya at hindi natin malilimutang karanasan sa naganap sa kasaysayan ng mga Adventist apologists doon sa may sa Bansud, Oriental Mindoro, na sa hindi inaasahang pangyayari ay talagang ang bayan ng Diyos sa pamamagitan po ng Seventh-day Adventist ay nagwagi sa pamamagitan po ng paghahayag ng katotohanan. Ngayon, meron po sa ating request, kapatid na Jojo, tungkol sa isang mahalagang paksa natin tatalakayin na related doon sa pinag-usapan ng debating yon noong February 10. At ito ay may kinalaman sa isa sa mga doktrina na pinaniniwalaan ng ating mga nakatanggali na mga kapatid na Iglesia ni Cristo. No? Kaya ito ay special episode po ito. Pagkatapos nito ay magpapatuloy tayo sa dati nating gawin. Okay? So, ang pamagat sa ating programa ngayon ay si Felix Manalo ba ang ibong mandaragit sa Isaiah 46:11. Yan ay question, no? Hindi ho natin inaatake po ang pagiging tao o yung persona ni Ginoong Felix Manalo sapagkat alam natin na malaki ang ganyang naging magandang impluwensya, no, sa mga kaibigan natin, mga kapwa Pilipino. Kaya hindi ho yung kanyang pagkatao ang ating pinag-uusapan dito, kundi yung doktrina, no, na pilit na idinadagdag o kaya ay ito ay pilit na itinuturo at ipinangangaral sa mga tao, lalo na sa mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas, Brother Jojo, na kung saan ay kanilang pinipilit na ito daw si Ginoong Felix Manalo at itinuturo na siya daw yung hinuhula ang ibong mandaragit dun sa Isaiah 46:11. No? Kaya sa gabi ito ay atin pong tatalakayin kung siya nga ba at sisikapin natin na mula ho sa banal na kasulatan mismo ang sasagot at sa ilang mga referensya na kanila mismong ginagamit ng mga referensya, yung pasugo, at yun din pong mga ilang referensya na gawa ng mga scholars, no? Para po makatulong, para po makita natin bilang, hindi bilang pangunahing ebidensya, kundi mga supporting evidences, no? Doon sa ating pinag-aaralan. Kaya po, sa gabing ito ay atin pong, meron tayong 3 punto, Brother Jojo, na ibabahagi para atin pong pag-aralan. Hihimayin natin itong Isaiah 46:11. Unang-una, number 1, i-consider natin sa katuparan ng ibong mandaragit sa Isaiah 46:11. Kailangan
na yung tinatawag na katutuparan, no, ng hulang ito ay kailangan meron siyang katangian o gawi o gawain, karakter nung ibong mandaragit na tinutukoy sa 46:11. No? Kailangan yung kanyang ginagawa, yung kanyang gawi ay kagaya ng yung kanyang karakter ay kagaya ng ibong mandaragit. Kasi ang sabi sa Isaiah 46:11, siguro maganda ay basahin natin ito, no? Isaiah 46:11, Brother Jojo. Ang sabi, na tumawag ng ibong mandadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain, oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Iyan salita, no, ni Isaiah na pinarating sa kanya ng Panginoon, na tumatawag siya ng ibong mandaragit mula sa silanganan, no? Taong gumagawa ng aking payo. So ibig sabihin, yung ibong mandaragit dito, Brother Jojo, hindi siya literal na ibon, kundi metaphorical ito, no? Yes. Na yung magiging gawain at magiging atas ng taong gagawa na tinatawag na payo ng Diyos dito ay meron siyang katangian ng ibong mandaragit. Okay? At siya ay tatawagin mula sa silangan at siya ay gagawa daw ng payo ng Diyos mula sa malayong lupain. Yan nga yung yan nga po yung sinasabi ng mga kaibigan natin Iglesia ni Cristo na ito daw si Ginoong Felix Manalo kasi ginamit ito doon sa Mindoro, no? Yes. Bilang patunay daw na si Felix Manalo ay sugo ng Diyos. So, tingnan natin, isa-isahin natin itong mga punto na ito. Unahin natin yung nature ng ibong mandaragit, Brother Jojo. Before that, gusto kong nabigay muna natin yung konting background nitong aklat ng Isaiah. Kasi po, mga kaibigan, sa pag-aaral ng Bible, before we interpret the text, no, bago natin interpret yung isang talata, kailangan alamin natin yung context, okay? Yung background, bakit itong Isaiah 46, ano bang istorya behind this ibong mandaragit? Bakit tumatawag ang Diyos ng ibong mandaragit? Ano ba ang background? Ano ba ang nangyari? What is the problem? Okay? So, babasahin ko yung Baker's Illustrated Bible Handbook. Na dito po ay tinutulungan tayo nito na ibigay sa atin kung ano yung context and background behind Isaiah 46. Ang sabi po rito sa Bible Handbook ay ganito, keep in mind that Isaiah 40 to 66, no? Yung chapter 40 hanggang 66 is primarily directed at those Jewish exiles living in Babylonia. One of the comforting realities that Isaiah shares with this distraught exile is that God controls history. And because He has sovereign control, and He will bring them out of exile and restore them. So ano po ang pinaka-diwa at background nitong Isaiah 46? Ito daw, Isaiah 46 ay nakapaloob, no, doon sa tinatawag na chapters from Isaiah chapter 40 to 66, na kung saan ang kinakausap dito, actually, itong message ng Isaiah 46 ay directed para doon sa mga Jews, yung mga Hudyo na exile na sila ay nasa pagkakalat, no, pangangalat bilang bihag sa Babylonia, kaharian ng Babylonia. At itong Isaiah 46, ito yung tinatawag na comforting message. Ito yung message ng pag-asa na yung kanilang pagiging exile o bihag sa Babylonia ay darating ang panahon, sila ay iniligtas ng Diyos mula sa kalagayang bihag. Yan po ang background ng Isaiah 46 na kaya ang gagawin po ng Diyos, ayon nga po sa Isaiah 46, tatawag siya ng isang ibong mandaragit, no, mula sa silanganan upang ganapin yung kanyang payo. Ano ba yung payo nga dito? Ito'y may kinalaman nga po sa pagdidigtas ng mga Jews o mga Israelita mula sa pagkabihag sa bansang Israel o yung mga Hudyo. So alam na po natin ang background, kaya iisa-isahin natin ito ngayon. Hihimay-himayin natin. Sino ba itong tinawag na ito? Kasi mga kaibigan, sa pag-aaral para unawaan natin yung background ng Isaiah din, at ito'y pwede natin i-apply sa lahat ng pag-aaral natin sa Bible, lalo na pagka ang pinag-uusapan, Brother Jojo, ay prophecy. Yes. No? Kailangan, tignan muna natin kung ano yung tinatawag na immediate fulfillment nitong prophecy. No? Mahirap kasi na bigla natin itong ikakapit doon sa sino man na gusto nating pagkapitan. Halimbawa,
dito sa Pilipinas. No? Gusto natin ito ikapit sa isang tao na pinaniniwalaan nating sugo na hindi mo muna pinag-aaralan kung kanino ba talaga muna natupad ito during their time. Yes. Kasi importante 'yun eh. Kasi according to history, talagang ang Israel at ang mga Hudyo talagang nabihag sila sa Babylonia. And dumating din yung time na sila ay naligtas mula sa pagkabihag din sa Babylonia. No? So, alamin natin kung sino ba talaga ang tinutukoy nito para makita din natin kung ano yung nature ng ibong mandaragit, kung ito ba'y tutugma doon sa ating pinag-uusapan ngayon na pinaniniwalaan ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na ito daw si Ginoong Felix Manalo. Okay, number 1, kailangan na ang gawain ni Ginoong Felix Manalo ay tulad sa isang ibong mandaragit sa kanyang dadagitin. Kasi yung pangalan palang ibong mandaragit, parang iba na ang dating, ano? Para bang pag sinabing ibong mandaragit ka, Brother Jojo, ay wala siyang gagawing mabuti sa biktima. Kaya nga dadagitin. Okay, sabi sa kanilang pandoktrina, ito ay aklat na ginagamit ng mga kapaibigan nating Iglesia ni Cristo sa pagdodoktrina sa series 1976 to 1977. Ito po ay sinulat ng ating si Ginoong Eranio Manalo sa page 18 hanggang 19. Ito ay tanong at sagot. Ang tanong, paano isasagawa ni kapatid na Felix Manalo ang pag-akit at paghatid niya sa tao sa kaligtasan? Sagot, katulad ng paraan sa pagdagit ng ibong mandaragit. Isaiah 46:11. So ayon sa kanilang pandoktrina, yung isinasagawa palang pangangaral, no? Yung paghatid ni Ginoong Felix Manalo, yung kanyang misyon para sa kaligtasan ng mga tao, ay itinulad nila sa pagdagit ng ibong mandaragit. Okay? So tingnan natin, i-check natin to, Brother Jojo. Kasi mahalaga na kung ito sa punto lang na ito ay hindi na magkatugma ang nature ng ibong mandaragit based on the Bible at sa gawain ni Ginoong Felix Manalo, pag hindi nagtugma ito, doon pala makikita natin na hindi talaga siya yung... May problema. May problema. Hindi siya ang tinutukoy na ibong mandaragit. Unang-una, Brother Jojo, tingnan natin muna yung likas ng ibong mandaragit ayon sa Biblia. Okay? Well, kung titingnan ho natin yung original Hebrew word na ginamit ng Bible nung ito'y original na isulat, yung word na ibon ay mula sa salitang Hebrew na ait. Okay? Yung birds of prey, kung ito ay isalin, o kaya ay ravenous bird. Pag sinabing birds of prey, ravenous bird, ang nature niya is pumatay nung kanyang mabibiktima at dadagitin. Wala siyang nature na ito ay kanyang buhayin at iligtas. Kaya nga tinatawag din siya na birds of prey or a swooper. Ayon naman sa Brown Driver Briggs Hebrew Dictionary, yung bird na ait, ayon sa Hebrew, sa Isaiah 46:11, ay sinasabing figurative of invader. Pagka invader ka, hindi mo gagawa ng mabuti yung ini-invade mo. Ayon naman sa Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament, yung pong ait na sinasali na bird of prey, ay sinasabi rito na one which swoops down. It is a metaphor for conqueror. Okay? So yung ravenous bird, yung ibong mandaragit, metaphor for conqueror, invader. Talagang pagka ikaw ay conqueror, invader, tingin ko, hindi talagang angkop yan sa trabaho ng isang mangangaral kung ito ay ilalagay natin sa katauhan ni Ginoong Felix Manalo. Ayon naman sa Complete Word Dictionary, yung word na Hebrew word na ayit ay ganito naman ang sinasabi. It is a collective masculine noun referring to a bird of prey. It is used of birds that eat carrion, previously dead animal. Yun pala ang ibig sabihin ng Hebrew word na ait na sinasalin na ibong mandaragit, Brother Jojo at mga kaibigan nakikinig. Ito yung klase ng mga ibon na kumakain ng carrion. Ang carrion, pag ito ay ibig sabihin nito, ito yung mga nabubulok ng patay na katawan ng mga hayop ng mga tao. Kagaya ng mga vultures. Di ba may mga pelikula na papanood tayo yung namamatay sa disyerto. Pinapaikutan ng mga vultures, di ba? Nakain nila yan hanggang maubos yun eh. Oo, di ba? Pinag-aagawan nila yan, pinagpepiestahan nila yan. So yung kanong klaseng bird, yun yung bird tinatukoy ng Biblia na bird of prey. They are eating animals. These birds capture and eat other animals. Yun. Kaya sila dumadagit para kainin yung kanilang mga biktima.
Kaya sabi naman dito, it is used figuratively of Judah's enemies o yung kaaway ng Israel, anong Huda or an enemy invader. So based pa lang sa definition ng word na ait sa Hebrew, yung bird of prey na tinatawag po sa Biblia, mga kaibigan, ay hindi ho angkop itukoy kay Ginoong Felix Manalo. Dahil si kapatid na Felix Manalo, alam natin siya'y mangangaral. Di ba? Yes. Na ang kanyang layunin sa kanyang pangangaral ay kaligtasan ng tao para mabuhay, hindi para mamatay. Kaso, ito palang birds of prey o yung ibong mandaragit na binabanggit dito sa according to the Hebrew Bible, hindi aangkop yung katangian dahil yung bird of prey na binabanggit sa Biblia, ibong mandaragit, ang kanya namang layunin iba. No? Kanyang kinakapture yung kanyang mga biktima at kinakain, niluluray at pinapatay. Kaya tama lang siyang gamitin na figurative para gamitin ng Diyos para iligtas ang mga Hudyo mula sa pagkakabihag sa Babylonia. Kaya kung titingnan natin, Dr. Ronald, talagang as in malayong-malayo po ang katangian o karakter po ni Ginoong Felix Manalo kaysa doon sa mga bird na binabanggit po doon sa banal na kasulatan. Oo. Siguro maganda ay magsipi rin tayo ng mga talata, Brother Jojo, ano? Okay. Na itong word na ait na isinasaling ibing mandaragit, ito ba ay mayroong nature na magligtas o pumatay? Tingnan natin yung Isaiah 15:11. At binaba ng mga ibong mangdadagit ang mga bangkay at binubugaw ni Abraham. O, kita nyo ibong mandaragit, anong kinakain nila? Mga bangkay. Kinakain nila, hindi nila nililigtas or nililibing yung bangkay. Sa Isaiah 18:6 naman, Brother Joe, ano sabi dyan? Po, ibibigay sila sa ibong mandaragit at sa mababangis na hayop. Kakainin sila ng mga ibon sa tag-araw at ng mga hayop sa taglamig. Ayun. Yung ibong mandaragit ay ibinilang siya dun sa mababangis na hayop na anong gagawin daw nila. Sabi ng Isaiah 18:6, kakainin sila ng mga ibon sa tag-araw at taglamig. So walang layunin tayo makikita dyan na ang nature ng ibong mandaragit ay talagang magligtas ng buhay. Ayon naman sa Jeremias 12:9, Brother Jojo. Ang bayang pinili ko ay tulad sa isang ibong pinagtutulungan ng mga ibong mandaragit. Tawagin ang lahat ng mababangis na hayop at makisalo sa kanyang bangkay. Ano, kita? Pagka binabanggit yung ibong mandaragit naman dito, iniuugnay siya doon sa tinatawag na bangkay, no? At mababangis na hayop. Yung sa Ezekiel 39 verse 4, ano naman sinasabi dyan tungkol sa ibong mandaragit? Ikay ay mabubuwal sa mga bundok ng Israel, ikaw at ang lahat mong mga pulutong at ang mga bayan na kasama mo, aking ibibigay ka sa mga mandadagit na ibon, sari-sari, at sa mga hayop sa parang upang lamunin ka. Ayun. So, binanggit dyan, word for word ulit, na yung ibong mandaragit, ang nature po niya ay para lapain, lamunin, at ibuwal yung mga kaaway. Hindi para magligtas. Kaya nga po kami naniniwala na kung sana Biblia lamang po sana ang kanilang pinagbatayan kung sino ang ibong mandaragit, hindi na po sana nila iuugnay ang kapatid na Felix Manalo para sa maging ibong mandaragit. Kasi hindi babagay sa description ni Ginoong Felix Manalo ang description ng ibong mandaragit. Meron ako narinig na objection dito ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo sa TV, no? Sabi nila, hindi porke iniugnay sa mabangis na ibong mandaragit si Ginoong Felix Manalo ay dapat mabangis na rin si Ginoong Felix Manalo. Sapagkat meron din daw mga halimbawa sa Bible tayo makikita tulad ni Jesus, lalo na sa aklat ng Apokalipsis, di ba? Minsan siya ay tinatawag na lamb o yung kordero at kung minsan naman ay tinatawag siyang leon mula sa tribo ni Juda. Di ba? So, ibig ba sabihin, porque sinabing leon, ikinapit yung leon kay Kristo, siya ay matapang at nanlalapa. Well, ang masasabi po natin dyan, papansinin natin, dalawa yung description, ano? Lamb, si Kristo ay tupa, siya yung tupa na nagligtas para sa atin, no? Pagdating naman doon sa description ng leon, tama, Brother Jojo, siya ay leon para doon sa mga sumusuway sa kanya. Kasi darating ang time, ay kanya talagang pupuksain at papatayin yung mga hindi sumasampalataya sa kanyang ebanghelyo. Kaya wala ho ako nakikita rito ng pagkakamali. Yun naman sinasabi nila dun sa Judas 1:23 na yung pag-agaw, di ba sabi ron, agawin mo sa apoy ang iyong kapatid. Ano ba sabi niya, Brother Jojo? At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy
at ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kaputan, pati ng damit na nadungisan ng laman. Ayun, binanggit yan, Brother Joe, yung agawin sa apoy. Pero pag titignan mo naman, hindi naman kasi ibon yung tinatukoy dyan na aagaw. Kaya siyempre, ang tinatawagan dyan na mag-agaw sa apoy ng isang kapatid na naliligaw, hindi ho ibong mandaragit, kundi mga tao, tayo mismo. Kapag nakita natin na isang kapatid ay nagkakasala o naliligaw ng landas, aagawin natin siya saan? Sa apoy, kasi mapapahamak siya. So hindi natin pwede siyang iparalel doon sa ibong mandaragit ng Isaias 46:11. So, kung hindi aangkop kay kapatid na Felix Manalo yung title o yung gawi ng ibong mandaragit, sino yung tinutukoy na ibong mandaragit dito sa Isaias 46:11? Kasi si Ginoong Felix Manalo ay mangangaral, pero ang ibong mandaragit, mananakmal. Ang kanya pong gagawin sa kanyang biktima ay papatayin niya. Hindi niya ito bibigyan ng buhay o idiligtas. Kaya po mga kaibigan, buksan natin ang ating mga Biblia at pati na rin yung ating mga isip at puso. Hayaan po natin ang Biblia ang magpaliwanag sa atin kung kanino natupad itong ibong mandaragit at sinong tinutukoy dito. Alam po ba niyo mga kaibigan, mismo sa aklat din ni Isaias ay ipinaliwanag niya at makikita natin yung mga clue kung kanino natupad itong tinutukoy na ibong mandaragit. Halimbawa, dito po sa Isaiah 41:2, ay ganito po ang sinasabi ayon sa description ni Isaiah tungkol dito sa ibong mandaragit na magmumula sa silanganan. Ang sabi po ay, sinong nagbangon sa isa na mula sa silanganan? Sa Hebro, ang ginamit po rito ay Mizrak. Sino ang isa na nagbangon ng isa mula sa silanganan, na kanyang tinawag sa katwiran sa kanyang paanan? Siya ay nagbigay ng mga bansa sa harap niya at pinagpuno niya siya sa mga hari. Kanyang ibinigay sila na parang alabok sa kanyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kanyang busog. Dito po si Isaias ay nagbigay siya ng karagdagang pagkakakilanlan o description nitong tinatawagan ng Diyos na ibong mandaragit mula sa silanganan. Ano ho? Kung mapapansin po ninyo, binanggit din dito yung term na mula sa silanganan o sa Hebrew ay Mizrak. Pero meron siyang ibinanggit na karagdagang misyon nitong ibon ng mandaragit mula sa silangan. Na anong sabi? Sa kanyang paanan ay ibibigay ng daw ng Diyos ang mga bansa at siya ay pagpupunuin sa mga hari. So ano hong pinag-uusapan dito? It is a political issue. Hindi po ito religious issue. Ito pong nature ng ibong mandaragit mula sa silanganan ay tinawag siya para pagpunuin sa mga hari ng mga bansa. Ano ho? Ay, alam naman natin na ito ay hindi nature ng mga ngaral na magpupuno ka sa mga hari ng bansa. No? Hindi ka politiko, hindi ka religyo-politiko. Okay? Ngayon, ito maganda, Brother Jojo at mga kaibigan. Ano ho? Mismo, ang ating mga kaibigan na Iglesia ni Cristo ay sila mismo tumutulong sa atin para ma-identify kung sino itong tinutukoy na mula sa silangan na sa kanya ibinigay yung mga bansa at mga hari sa lupa. Ito'y lumabas doon sa kanilang pasugo Mayo-Hunyo 1983 sa page 47 at 48. Dito'y pinakilala nila ng hayagan kung sino itong tinutukoy dito na mula sa silangan. Sabi rito ng pasugo, aling hula ang sinasabi ni Ciro na natupad sa kanya, o Ciro o si Cyrus. Tunghayan natin ang sinasabi ng Biblia. Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persya. Lahat ng kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ng Panginoon ng Diyos ng langit. At kanyang binilinan ako na ipagtayo siya ng bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino mang mayroon sa inyo ng buong kanyang bayan, sumakanya nawa ang Panginoon niyang Diyos at umahon siya. At sinabi ni Ciro, ang lahat ng kaharian ay ibinigay sa akin ng Panginoon. Ito ang katuparan ng hula ng Diyos kay Ciro. Hinulaan ng Diyos na si Ciro ay magpapasuko ng mga bansa. Tapos sinipin nila yung Isaiah 45:1-3 sa pasugo. At ang kanilang konklusyon,
Ang mga hulang ito ay natupad kay Ciro ng kanyang sakupin ang Babylonia at payapang nakabalik ang mga Israelita upang itayong muli ang templo sa Jerusalem. Mga kaibigan, napakaliwanag. Yung atin pong binasa ay mula mismo sa kanilang pasugo, Mayo-Hunyo 1983. Page 47 hanggang 48, na kung saan ay kanila naman palang alam at aware po ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo na yung hula tungkol doon sa pagpapasakop ng mga bansa sa paanan niya, ay natupad po kay Ciro, si Cyrus the Great ng Persia. No? Na ayon mismo sa kanilang pasugo, hinuhulaan ng Diyos na si Cyrus ay magpapasuko ng mga bansa at natupad ito nung kanya daw sakupin ang Babylonia. Di tama, tugma-tugma doon sa talagang background, no? At purpose ng book na Isaiah, no? At nang sa ganon, payapang makakabalik ang mga Israelita upang itayo muli ang templo sa Jerusalem. So, therefore, yung binasa natin dito ngayon sa Isaiah 41 verse 2, na merong ibabangon ng Diyos mula sa silanganan, sa Misrak, na ibibigay ng Diyos yung bansa sa harap niya at pagpupunuin siya sa mga hari, ay inaamin po ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo na ito'y walang ibang kinatuparan kundi si Cyrus the Great. Ang maganda rito, mga kaibigan, ay kung ito'y inaamin nila na si Cyrus the Great ang tinutukoy sa Isaiah 41 verse 2, ay hindi ba nila napansin na ang tinutukoy din dito ay sinasabing mula sa silanganan, sa Hebrew ay Misrak? No? Kasi merong katwiran ang mga Iglesia ni Cristo, mga ministro, mga Brother Jojo, na sa Hebrew daw, yung Kedem, ang tinutukoy mas malapit na silangan. Pero pagka malayong silangan, Mizrak. No? Ayon kay dun sa aklat ni Smith Bible Dictionary. Pero dito, si Cyrus, na inaamin nilang siya yung kinatuparan na kung saan lahat ng kaharian ay ibinigay sa kanya ng Panginoon sa Isaiah 41 verse 2. Mula sa malayong silangan. Ewan ko kung paano nila sasagutin ito, mga kaibigan. No. Ngayon, ano ang nakita natin dito, mga kapatid, mga kaibigan? So, yung palang ibong mandaragit na dinatawag ng Diyos mula sa malayong silangan para iligtas ang mga Israelita sa pagkakabihag mula sa Babylonia, tanggap po ng mga kaibigan natin, Iglesia ni Cristo, na ito'y walang iba kundi si Cyrus the Great. Ilang libong taon pa bago pa ho ipanganak si Ginoong Felix Manalo, yun pong hula na iyon na tatawagin na tagapagligtas o ibong mandaragit mula sa silanganan, natupad na po noong panahon pa ng Persia. In fact, makikita natin dito sa isang talata, Brother Jojo, sa Isaiah 44:28, kung ano yung nature naman nitong si Cyrus the Great pagdating naman sa bayan ng Diyos. Okay. Sige nga, pakibasa mo, Brother Jo. At nagsasabi tungkol kay Ciro na siyang aking pastor. At isasagawa ang lahat kong kaligayahan na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem na siya'y matatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Okay. Pansinin natin, mga kaibigan, Brother Jojo, sa Isaiah 44:28, tinawag si Cyrus na pastor. Si Ciro na aking pastor. No? Siya ay pastol ng mga tupa. Siya ay pastol para kanino, Brother Jojo? Para sa bansang Jerusalem. Yes. Na ang sabi dito, nagsabi rin tungkol sa Jerusalem, siya ay matatayo at ang templo ay yung patibayan ay malalagay. Natupad po ito kasi si Cyrus the Great ang nagbigay ng decree na itayo muli ang Jerusalem. At yan ay talagang walang tumututol dyan, naganap sa kasaysayan. Ito maganda, Brother Joe. Pagka pala si Cyrus the Great ay tinawag na pagka tinawag siyang tagapagligtas, kagaya nung ginawa niya sa Jerusalem, niligtas sila sa pagkakabihag sa Babylonia. Ang tawag kay Ciro, hindi ibong mandaragit. Ang tawag sa kanya ay pastor. Yun. Pastor siya kasi bilang pastor, aakayin niya yung mga naligaw na bayan ng Diyos pabalik doon sa kanilang pagsamba. Hindi ibong mandaragit. Samantalang si Ginoong Felix Manalo, ibong mandaragit para itayo ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Parang mali ata. Dapat ang ikinapit nilang hula kay Manalo, itong si Ciro na pastor. Kaso kasi nakalagay Ciro Hindi na nila pwedeng sabihin na siya yung Ciro, no? Ngayon, pagka naman ikakapit yung ibong mandaragit kay Cyrus,
Ha? Kanino man patungkol ito? Sa bayan pa ba ng Diyos? Tignan natin dito sa 46:11. Yung binasa natin. Sige, tuloy mo. Na tumatawag ng ibong mandadagit mula sa silanganan. Yun. Ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Tuloy mo ngayon sa 41 verse 2. Sinong nagbangon ng isa mula sa silanganan na kanyang tinawag na katwiran sa kanyang paanan? Siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya at pinagpuno niya siya sa mga hari. Kanyang binigay sila na parang alabok sa kanyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kanyang busog. Ayan ha, tandaan niyo mga kaibigan, si Cyrus the Great pala may dalawang misyon. Una, para sa bayan ng Diyos. Si Cyrus ay pastor or shepherd. Pagdating naman sa kaaway ng Diyos, ang Babylonia, siya ay ibong mandaragit na itinawag mula sa silangan para pagpunuin siya sa mga hari kagasama ang Babylonia. Ito ngayon napansin ko, Brother Jojo. Si Ginoong Felix Manalo ay ikinapit sa kanya yung isa sa misyon ni Cyrus the Great bilang ibong mandaragit, hindi yung bilang pastor. Kung ibong mandaragit, talagang papatayin niya yung biktima. Kagaya ni Cyrus na kinatuparan, Cyrus the Great ng Persia, siya yung kinatuparan ng ibong mandaragit. Siya yung pumuksa sa Babylonia. So kung ikakapit po natin yan kay Ginoong Felix Manalo, dapat tanggapin din ng mga iglesia ni Cristo, huwag naman niyo ikakagalit, na kayo po ay spiritual na Babylonia. Ganun lang yun, Brother Jojo. Di ba? Ngayon, kung gusto nyo na ito'y kumapit sa mga kaibigan nating iglesia ni Cristo, mga members ng iglesia ni Cristo, dapat ang ikinapit nyo kay Ginoong Felix Manalo yung pagiging pastor ni Ciro, hindi pagiging ibong mandaragit. Tama ba? Yes. Dalawa yung mission ni Cyrus Pagka inidigtas, pag magdidiktas, pastor siya. Pag magpapahamak, ibong mandaragit. Kaso ang pinili ng mga ministro iglesia ni Cristo, ibong mandaragit. Papatay, mandaragit. So hindi ho kayo maliligtas pala dyan sa iglesia ni Cristo. Dahil ang misyon ng ibong mandaragit, pumatay. Dapat, kung tunay na kaligtasan ang dala ng Ginoong Felix Manalo, ang pinili niyang misyon ni Ciro, yung pagiging pastor. Yan. Na nasa 44, 28. Kaya ang pinag-uusapan dito, Brother Jojo, is hindi preacher sa isa yung ibong mandaragit. Hindi siya preacher, kundi siya yung warrior, mandirigma para patayin ang mga bansa. Kagaya nga po ng Babylonia. Kaya nga po mga kaibigan, diyan pa lang makikita na natin ang napakalaking pagkakaiba. So ang ibong mandaragit, ang nature niya ay warrior, hindi po preacher. Si Cyrus the Great po ang kinatuparan ng ibong mandaragit. Ngayon, siguro maganda pag-usapan natin, Brother Jojo. Siguro kasi itatanong ng mga kaibigan natin, Iglesia ni Cristo na nakikinig, bakit nyo sinabing si Ciro ang kinatuparan niyan? Si Cyrus the Great ba ay galing sa malayong silangan? Yan. Well, alam po ninyo, galing po siya talaga sa malayong silangan. Liwanagin natin mga kaibigan ng Iglesia ni Cristo. Buksan po natin ang ating mga isip. Yun pong sinasabi doon sa Isaiah 46:11, mula sa silangan. Actually, hindi naman sinabi doon from far east. Ang nakalagay doon, mula sa silangan. Ayon mismo sa mga iglesia ni Cristo, pag sinabi kasi Brother Jojo na silangan, ginamit yung word na Misrak, ito daw yung Pilipinas. Pero makikita natin sa ating pagsusuri na gaya nga nung binasa natin kanina, Isaiah 41:2, itong magpapasakop ng mga bansa o yung warrior na ito mula sa silangan din, mula sa Misrak. At ito'y inaamin nila, ito'y si Cyrus the Great. So paano ngayon yan? Magkakaroon kayo ng conflict sa inyong paliwanag pagdating ng time na yan. Ngayon, alamin natin ito, Brother Jojo. Kasi ngayon na-solve na natin kung sino yung ibong mandaragit. Ito ay si Cyrus the Great at walang ibang kinatuparan. Mismo tinanggap ng kanilang pasugo. Ito ay historically fulfilled nung kanyang patayin at lusubin ang Babylonia at iligtas ang mga Israelita. Dito ngayon tayo sa phrase na Far East. Para kasi sa mga kaibigan natin Iglesia ni Cristo, pag sinabing Far East, Pilipinas kagad, Brother Jojo. Nakakalungkot mang sabihin, hindi po tama yung ganyang pangangatwiran. Alam po ba ninyo na yung phrase na Far East, yung phrase na Far East, ay hindi ho lamang Pilipinas yan. Alam niyo ba mga kaibigan na Iglesia ni Cristo at Brother Jojo, maging
ang mga kaibigan natin, mga ministro ng Iglesia ni Cristo, tinatanggap nila na hindi porke Far East ay Pilipinas. Lumabas sa kanilang pasugo yan noong July 1997, page 5. Ganito po ang sinasabi sa kanilang pasugo. The biblical expression Far East is the prophecy. Let us set this clear. We have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Ngayon, hindi naman daw sinasabi pala, inaamin ng mga kaibigan natin Iglesia ni Cristo, hindi pala porke ginamit yung term na Far East ay sa Pilipinas lang. At bilang pagpapatuloy, and I quote, sabi pa nila, we are aware of the vast area called Far East, that it includes other nations in Asia aside from Philippines. So, ibig sabihin pala, inaamin ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo na yung term na Far East, maganda nga, nag-amin na sila nito eh. Dati hindi nila inaamin to eh. Dati kasi alam ko, pag sinabing Far East, Pilipinas eh. Pero ngayon, nung 1997, dito sa issue nilang pasugo, ay sinasabi nila na aware sila, alam nila na yung term na Far East ay includes other nations sa Asia, hindi bukod pa sa Pilipinas, yun ang sabi nila. So magandang balita ito. Kasi totoo naman, Brother Jojo. Alam mo ba, na dito lang sa Pilipinas may kakompetensya na si Ginoong Felix Manalo doon sa Ibong Mandaragit eh. Kung titingnan po ninyo yung BibleExplainer.blogspot.com sa internet, merong isang Pilipino na nagpapakilala na siya yung Ibong Mandaragit. Oo, ang pangalan niya ay si Lope Columna. Si Lope Columna. Hindi ko masyado kilala to, pero nakita ko doon sa website kasi sabi niya, itong claim ni Lope Columna, sabi niya, please note that Isaiah 46:11 specifically mentioned the man from the country of the Far East, not from West, not from America, not from Europe. These revelations give us clue where to focus our search for the truth of the religion in the end time. In other words, God's truth does not come from the churches and religions of West, Europe, and America, where the sun always goes down. In other words, God's truth does not come from other churches. The God-chosen man from the East, from the Far East, now revealed. Sabi niya, the Filipino man from Philippines. It is now clear that God did not give His secret counsel, which is the supernatural messianic Kabbalah wisdom, to Felix Manalo or the Iglesia ni Cristo. Hindi daw si Felix Manalo ito. Iglesia ni Cristo. And to all the churches of the world. He gave this messianic Kabbalah mysteries only to Mr. Lope Columna, the founder and pastor general of the Genuine Bride of Christ. So, kita mo may kalaban na si Felix Manalo nag-claim Isaiah 46:11. Si Lope Columna, hindi raw si Felix Manalo. Pagka binasa niyo yung website niya, meron siyang 8 test na doon daw kailangan alam ito ng tunay na Ibong Mandaragit. Ito pa, mayroong kakompetensya naman siya sa Korea. Oo, ang pangalan naman, ang tawag naman sa kanya ay si Christ An-sang-hong. Siya daw yung ravenous bird from Far East. Korea naman to. Kakompetensya ni Ginoong Felix Manalo. Na pagka tinignan po ninyo, pinapakilala niya na siya yung Savior. Punta lang po kayo sa wikipedia.org. Siya po yung founder mismo ng World Mission Society na Church of God sa Korea. So, ibig sabihin, hindi ho talaga madali talaga i-claim na ikaw yan o ako yan kung ikaw'y nasa Far East. At lalo na tinanggap ng mga Iglesia ni Cristo na hindi lang pala Pilipinas ang Far East. So, potential pala na magkaroon din ng sugo pala ng Diyos sa Korea. Di ba? Kagaya ng binasa natin. Ang mahirap niyan, dito sa Pilipinas mismo, meron ng kakompetensya Ginoong Felix Manalo. Si Lope Columna. Oo. Ngayon, tingnan natin. Mga kaibigan, yung word po kasi na Far East, o yung Mizrach, kung titingnan po natin, maliho ang application ng mga Iglesia ni Cristo. Hindi po ito bigay ng Diyos. Sabi kasi ng mga Iglesia ni Cristo, yung the word na Far East na binigay na pangalan sa Pilipinas, ito daw ay gawa ng Diyos. Hindi ho totoo yon. Kaya nga ho, di ba, hindi nyo mapansin mga kaibigan, pagka ang mga Iglesia ni Cristo ay gagawa sila ng exposition sa TV, sa radyo, kung kanilang i-define yung Far East, hindi naman nila sa Bible din kinukuha yung sagot eh. Kapag nagtanong sila, ano po ang Far East na tinutukoy sa Isaiah 46:11? Ang bubuksan nila hindi Biblia. Ang bubuksan nila yung World History, Volume 2, page 445 ni Boak, Slauson, and Anderson, na kung saan doon ay sinasabi, the Philippines were Spain's share of the first colonizing movement in the Far East. The name means Islands of Philip. So,
ang kanilang ginamit referensya na kung tutusin ay labag yan sa kanilang patakaran ng pag-aaral ng Biblia. Dahil mismo sa kanilang pasugo na sinulot ni Ginoong Teofilo Ramos noong April 1974 sa page 22, sabi niya, hindi ako tutol na gumamit ng diksyonaryo, ngunit hindi dapat gawing batayan kundi testigo lang. Kaya pagka tinanong natin yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo, paano niya mapapatunayan sa Biblia na Pilipinas po talaga ang Far East na without using the world history? Wala silang mabigay na talata. Kaya, paano natin napatunayan, Brother Jojo, na itong Far East ay hindi ho ito termino sa Biblia, yung ginagamit sa Isaiah 46:11, hindi ito Pilipinas. Kasi unang-una po, yung term na Far East na ginagamit sa world history ni Bowax, Lawson, and Anderson, ito po ay termino ng mga Western Europe. Okay? Para humatrace natin kung ano ang silangan, ang kailangan natin munang alamin ay yung tinatawag nating geographical center. Yes. Kung yung point of reference. Kung ang point of reference mo ay Western Europe at tumingin ka pa silangan, of course, andon ang Pilipinas. Pero kung ang point of reference mo is hindi na Western Europe, yung malayong silangan, hindi na ho Pilipinas yon. Paano natin nasabi? Ito po ang sinasabi ho sa atin ng mismong world history na Philippine edition ni Professor Gregorio Saide sa page 16. Sabi niya, the term Far East is of Western connotation, being coined by Western geographers, for in early times, European mariners have to sail into the East to reach China, Korea, and Japan. So yung palang naggamit lang ng terminong Far East o yung tumawag na malayong silangan sa Pilipinas ay mga Western Europeans, mga geographers, mga early European geographers na kaya pala tinawag na malayong silangan ang Pilipinas at yung mga lugar kasama ang Japan at China. Kasi malayo sila pagka ang kanilang gagamitin pagbiyahe ay yung mga barko, pandagat, talagang napakalayo. Kaya nga, nung time na nagkaroon ng meeting dito noong mga 1970s, no? Noong lumabas ito sa Bulletin Today noong March 6, 1979, yung ating dating former foreign minister si Carlos P. Romulo. Nagkaroon sila ng meeting, no? United Nations General Assembly. Sinuggest niya na wag nang gamitin yung Far East para sa Pilipinas, Brother Jojo. Bakit? Kasi sabi niya, that Romulo suggested then that Far East was a pejorative term. Yung palang word na Far East ay terminong nanghahamak. Kasi nga, ito yung kaisipan ng mga early Europeans na tayo ay nasa malayo. At sabi pa niya, which was a reminiscent of colonial times. Ito yung nagpapaalala daw nung tinatawag nating colonial mentality. O yung pananakop ng mga early Western civilizations. No? So, hindi ito galing sa Biblia. Hindi ho basbas ng Biblia na tawagin na Pilipinas ang malayong silangan. No? Kaya nga, ang sabi ay, ito'y binago na. Ito'y binago, hindi na iyan ang pangalan ng Pilipinas ngayon. Ngaya, ito hindi ko pa naririnig yung sagot ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo dito, Brother Jojo. Hindi pa nila nare-refute itong point na ito, na pagka ang ating pagbabatayan si Isaias, yung malayong silangan sa kanya, hindi Pilipinas. Kasi nga po, para kay Isaias, hindi ho Western Europe ang kanyang point of reference. No, ano ang point of reference ayon kay Isaias? Ano yung sentro ng daigdig? Tingnan ho natin dito sa Ezekiel 5:5. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ito ay ang Jerusalem, inilagay ko siya sa gitna ng mga bansa at mga lupain ay nangasa palibot niya. So yun palang Jerusalem, mga kaibigan. Yun ang point of reference, biblical, ng mga early Jews kapag ka sila ay tumuturo ng North, East, South, at West. No, hindi ho London, hindi ho Britain. No, pagka Britain or London, ang malayong silangan Pilipinas. Pero sabi sa Biblia, hindi ho 'yun ang pananaw ng Biblia. Pagka tayo ang point of reference natin is yung Jerusalem, iba po ang tinutukoy na malayong silangan, hindi ho Pilipinas. Kaya po si Cyrus the Great, kung titingnan po ninyo sa mapa, si Cyrus the Great na tinawag na ibong mandaragit mula sa Misrak o malayong silangan, siya po ay talagang galing sa malayong silangan
Dahil siya'y galing sa Persya. Kapag ka magsisimula ho tayo sa geography, point of reference natin is Jerusalem, titingin ka sa silangan, pasilangan, Babylonia makikita mo. And then after Babylonia, makikita mo yung Persya. So, ang Persya, mas malayo sa Babylonia mula sa Jerusalem. In fact, sabi nga sa Hades Bible Handbook, ang distansya ng Babylonia sa Jerusalem ay 700 miles. At ang Persya ay 1,000 miles. So, malayo nga talaga siya. Kasi pag binasa niyo yung Ikalawang Hari 20:14, ang Babylonia tinawag na malayong lupain. Yes. Di ba? Malayong lupain sa silangan. Pero yung Persya mas malayo. Kaya tama po yung Isaiah 46:11, ibong mandaragit si Cyrus the Great na siya ang magpapasakop sa mga hari sa lupa kagaya ng Babylonia ay sa Persya, yung malayong silangan. Ano ho? Kaya diyan makikita natin na napakalayo. In fact, yung madalas na ginagamit ng mga kaibigan natin, mga ministro ng Iglesia ni Cristo, dito sa Smith's Bible Dictionary, para daw patunayan na Pilipinas ay malayong silangan at hindi daw ito yung pangkaraniwang silangan. Ano? Sabi dito si Smith's Bible Dictionary, sabi rito, east. The Hebrew term kedem properly means that which is before or in front of a person, and was applied to the east from the custom of turning in that direction when describing the points of compass. Before, behind, the right, and the left, representing respectively east, west, south, and north, according to Job 23, verse 8 and 9. The term as generally used refers to the lands lying immediately eastward of Palestine. That is Arabia, Mesopotamia, and Babylonia. On the other hand, Mizrach is used of the Far East with a less definite signification. Ito yung laging ginabasa ng mga kapatid natin Iglesia ni Cristo. Pero alam nyo, sa bilis ng kanilang pagbasa, nakakalimutan nila yung point dito na magre-refute sa kanilang claim. Ano yon? Ang sabi rito, Brother Jojo at mga kaibigan, ulitin natin, the term daw, yung term na Hebrew na ito, na Kedem, immediately eastward of Palestine. So ibig sabihin, pagka sinabing eastward of Palestine, ang center, geographical center is Palestine. Hindi po Europe. Naho. So, dito makikita natin na kanilang ginagamit, Smith's Bible Dictionary, hindi papabor sa kanila kasi ang center is Palestine or Jerusalem. At ito pa ang sabi rito, Brother Joe, Mizrach, yung malalas nilang ginagamit na Mizrach na tumutukoy daw sa Pilipinas, Mizrach is used of the Far East with a less definite signification. Hindi definite kung nasinabing Pilipinas. Sabi kasi nila, Mizrach daw specifically refers to Philippines. Pero mali. Mismo sa Smith's Bible Dictionary. Tsaka isa pa rito na gusto kong ipakita sa inyo, mga kaibigan, pagka binuksan niyo yung Smith's Bible Dictionary, yung Mizrach is the Far East. Yung Far East dito ay ginamit bilang common noun kasi small letter F at small letter E. Hindi siya as a title kagaya ng ginagamit na Boac Anderson Lawson sa Pilipinas na capital F sa Far and capital E sa East na para tumukoy sa Pilipinas. Yes. Yun ang makikita natin pagkakaiba dyan. So hindi iniisip, hindi man lang ito pumasok sa isip na ito'y Pilipinas. Kung meron man po, kung meron man pong ililigtas ang Panginoon na mula sa malayong silangan, hindi ho Pilipinas. Ang totoo niyan, pagka ang sinunod natin ay yung Jewish geography, yung tinutukoy ng malayong silangan bukod sa Babylonia, Persia, aabot pa ito sa India, Brother Jojo. Kasi pagka binasa mo ang Esther 1:1, nung time ni Esther, si King Ahasuerus, na hari ng Persia, yung kanyang kaharian ay sumasakop sa 127 provinces hanggang India, hanggang Ethiopia. Mula India hanggang Ethiopia. Hindi na kasama ang Pilipinas doon dahil wala namang Hudyo na napangalat sa napunta ng Pilipinas . Kaya nga mas maraming Hudyo sa Ethiopia. Kaya nga 'di ba merong mga paliwanag doon na yung Ark of the Covenant itinago daw sa Ethiopia, no? So hindi ho kasama, wala man lang sa territory na binanggit ng Persia na kung saan titipunin ng mga Hudyo ang Pilipinas. Kaya tama lang na malayong silangan ay titipunin yung mga Hudyo. Wala namang Hudyo sa history nung panahon ni Ahasuerus at wala pa nga yung Pilipinas noon. Yes. Nung time na yon. Kaya nga po mga kaibigan, unang-una, gaya ng ating pinag-usapan, yung ibong mandaragit sa Isaiah 46:11, hindi ho pwedeng si Ginoong Felix Manalo yan.
Dahil unang-una, si Ginoong Felix Manalo ay mangangaral, yung hinuhulaan ng ibong mandaragit sa Isaiah 46:11 ay mandirigma. Okay? At nabasa natin mula sa Biblia na itong ibong mandaragit na ito, nature niya ay pumatay. At ito'y natupad po kay Cyrus the Great ng Persia nung kanyang iligtas ang mga mga Hudyo na nasa pagkakabihag sa Babylonia sa loob ng 70 years. At ito naman ay inamin din ng kanilang pasuko na si Cyrus nga ang ginamit ng Diyos upang magpasuko ng mga bansa at ibalik sa pagsamba ang mga Israelita. Pangalawa, natutunan natin na Brother Jojo at mga kaibigan na si Cyrus ay may dalawang mission. Number one, as a shepherd, no, binanggit siya bilang shepherd, aking pastor, di ba? Kung ang pag-uusapan ay pagliligtas, no? Iniligtas niya ang Israel mula sa pagkabihag ng Babylonia, siya ay nagfa-function as pastor, hindi ibong mandaragit. At kung ikakapit naman kay Cyrus the Great ang ibong mandaragit, in fact, mayroong ayon sa mga history, yung sandata nilang mga Persians, no? Yung dulo ng kanilang sibat, ay mayroong ibon na eagle. So, ibig sabihin talagang sila, si Cyrus the Great, yung tinutukoy na katuparan ng ibong mandaragit. Hindi ho si Ginoong Felix Manalo. Kaya doon pa lang, mga kaibigan, ano, hindi ho talaga applicable ito sa kanya. No? Pangatlo, yung po palang Far East na tinutukoy, no, na ginagamit at sinasabing Pilipinas, hindi ho pala Pilipinas yun. Kasi unang-una, mali ang point of reference. Kung ang point of reference, ang point of reference na nagsasabi na ang Pilipinas ay malayong silangan, mga Western geographers. At ito'y napalitan na. Hindi na ho tayo tinatawag na Far East ngayon. Ang tawag po sa Pilipinas ay Southeast Asia na. Ano? Hindi na Far East. Okay? So, at ito'y imbento lang ng mga Western geographers. Hindi ho Diyos ang nagbigay ng pangalang Far East sa Pilipinas. Sabi nga ni Gregorio Saide, ito'y pang-insulto na tawag sa atin at ito'y tawag na panghahamak. So bakit mo ipipilit yung panghahamak na tawag na Far East sa Pilipinas kung talagang ikaw ay tunay na Pilipino? No? At yung Far East pala na tinutukoy dito ay walang iba talagang natupad kay Cyrus kasi po ang Persia ay talagang malayo siya sa silangan ng Jerusalem. Kung ang ating point of reference ay biblical, which is Jerusalem, ang malayong silangan hindi ho makikita ang Pilipinas. Kundi ito ay tumukoy sa hula tungkol kay Cyrus the Great nung tipunin niya ang mga Hudyo na nanggaling siya sa Persia, malayong silangan yon, at tinipon niya ang Hudyo na lagpas pa sa Persia para bumalik sa pagsamba sa Diyos. At number 3, yung tinutukoy na payo ng Diyos dito ay may kinalaman sa pagliligtas niya sa mga Hudyo. Sabi nga sa Jeremiah 50:45, kaya't inyong dinggin ang payo ng Panginoon na kanyang ipinayo laban sa Babylonia at ang kanyang mga pasyang ipinasya niya laban sa lupain ng mga Kaldeo. Tunay na kanilang itataboy ang maliit na kawan, tunay na kanyang pinapahamak ang lahat ng tahanan, pati sila. So, ito'y payo tungkol sa Babylonia. At sige, nung Felix na Manalo naman, hindi naman siya yung tinutukoy na kalaban at hindi siya inulumusob sa Babylonia. At makikita rin natin dito mga kaibigan na sa ating magkaaral, maikli talaga ang ating oras, na kung hindi si Ginoong Felix Manalo ito, ibig sabihin mali ang kanyang claim. At kung mali ang kanyang claim mga kaibigan, yung inyo pong kinalalagyan, pinaniniwalaan, ay mali. Hindi ho namin sinasabi ito ng walang pagmamahal. Sinasabi namin ito kasi talagang dapat nating baguhin ang mga pagkakamali. Kaya nga sabi rito sa pasugo, no? We are all entitled to our own religious beliefs. However, there is nothing wrong nor shameful in correcting our religious belief when it is found to be wrong. It is never too late to change our religion when it is proved to be false. Kaya po ang programang Back to the Scriptures, nag-aanyaya kami na magsuri ho kayo, wag ho kayong basta-basta makikinig lang, maniniwala sa inyong mga ministro, dahil nadadaya po tayo sa tutunay na intensyon ng Biblia at hindi ho tayo maliligtas sa ganyang mga maling paniniwala. Okay, Brother Jojo? Okay, at nakita po natin, Dr. Ronald, sapagkat kung ang ating itinuturo, kailangan mayroon po tayong mga sapat na batayan, siyempre po dapat banal na kasulatan din ang siya magpapatunay na kung alin po yung talagang itinuturo po dito. Eh kung kukuha po tayo ng mga reference na labas po sa banal na kasulatan na kumbaga hindi ito matibay na magiging suporta para po mapatutunayan po natin na nung sinasabi po ng mga banal na kasulatan na Dr. Ronald. Okay. Salamat, Brother Jojo. Sa gabing ito ay bago tayo magpaalam, gusto kong batiin yung pinanggalingan natin church, no? Okay. Baka sabihin nila, nakalimutan natin. Sa Taal SDA Church na may Seiran, Taal, Batangas, no? Babatiin natin yung mga pamilya dyan, yung pamilya Banaag, Leonor, Lydia Tordesillas, Domicilio,
pamilya Fernando Cuarto at si pamilya Cuasto. At binabati natin yung Psalms 57:9 na sila yung umawit talaga para sa atin na binubuo nila Esther, si Shelin, si Kaina, si Monica, si MJ ito, at si Ted Abiel, si Aaron, si Melis, ito si MJ at si Jessa. So maraming salamat sa inyo at magandang gabi sa inyong lahat. Sa muli, ang Back to the Scriptures ay muling nagpapaalam. Tayo po'y manalangin na Brother Jojo, tayo po'y mag-closing prayer please. Dakil at mapagmahal po naming Diyos, maraming salamat po sa inyo pong pinagkalob na isang oras na amin po ipinahayag ang mga katotohanan ito sa Himpapawid. Nawa ito po ay maging daluyan ng pagpapala sa amin po mga listeners upang kayo po ang siyang mahayag at makilala nila na kanilang tanggapin na kanilang Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Maraming salamat po Ama sa inyong pagtugon namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. I kneel before your throne. In brokenness I seek your face alone. Above you there's no other who's able to restore